Ipapakita na namin sa inyo mga kaisla kung paano lutuin ang latik para gawing palaman sa aming suma na kamote. Wala pala si Casey for today's video, kaya solo magbabalot si Dexter ng suman. Maagang pumunta sa bahay si Dexter para kumuha ng balanghoy. Sa 16 times namin napagawa ng suman mga kaisla, halos kalahating umhana ang nakuha naming balanghoy. Ang bili pala namin dito ay 10 pesos kada kilo. 2 years na itong hindi nagagalaw dahil hindi na masyadong kumakain ang mga kabataan ngayon ng puto, hindi gaya ng dati na ito talaga ang pinaka-main na kanin. Sa 16 times namin na pagluluto ng suman mga kaisla, ay nakalikom na pala kami ng 40,000 pesos na gross sales. Ang puhunan niyan ay 13,000 at ang ginansya naman ay 26,000. Habang nagbabalat si Dexter ng kamuting kahoy, ay parang ang lungkot niyang tingnan. Namimiss na siguro si Casey na pumuntang Bacolod dahil hindi siya sinama. Nagplano din kami mga kaisla, nagagawa din ng purong balanghoy na suman, pero may latik pa rin sa gitna. Yung coating lang niya ang purong balanghoy. Marami kasi ang nagtatanong tuwing nagdi-deliver kami kung hindi ba daw kami gumagawa ng suman na balanghoy, kaya itry siguro namin sa mga susunod na luto. Binuksan na namin ang aming mahiwagang makina na panggadgad ng kamote at kamuting kahoy. Konting ingat lang, kay gamayng sipyat, ang tudlo kanlat. Oras na para pigaan para mawala ang katas ng balanghoy. Ipitin sa tabla at patungan ng maraming bato at babalikan natin yan after 30 minutes. Nagplano na rin pala kami na bumili ng electric coconut grater mga kaisla para mas mapabilis pa ang proseso sa paggawa ng suman. Kasi matagal magkain ng niyog kung manual dahil aabutin din ng 30 minutes or mahigit pa. Dahil kada luto namin, 6 na pirasong niyog ang gagamitin namin para sa suman. Ganito karaming kamote ang magagamit sa 300 pieces na suman mga kaisla na nasa 10 kilos. Ito na ang paggawa ng latik. Isasalang na natin ang gata sa kaldero. Isunod ang brown sugar. Naglagay din kami ng condensed milk mga kaisla para balanse ang tamis sa timpla ng latik. Lagyan ng purong kamote at haluin. Lagyan din ng kamuting kahoy pampalapot pero okay lang din kahit wala. Tuloy-tuloy lang ang paghalo dahil mabilis itong magtutong kapag hininto. Tutong kaisla baka ng mudukot. Ito pala ang itsura kapag hilaw pa. Ito naman ang itsura ng latik kapag luto na. Lahat ng yan mga kaisla puro tansya at tikim lang kung sakto lang ba sa tamis. Hindi kami makabigay ng saktong measurement kasi puro tansya lang din ang ginagawa namin. Pero kung gusto nyo, susukatin namin sa susunod. Handa na ang lahat para sa pagbabalot. Kamote, dahon ng saging at ang latik. Syempre ready na rin si Dexter kahit siya lang mag-isa. Pasmile-smile pa yan sa simula hanggang sa delivery time na. Salamat sa mga umorder ng 10 pieces, 10 pieces, 50 pieces, at 10 pieces. At may nag-order din ng 20 pieces na kahit medyo malayo ay dineliver namin kay ma'am at nagbigay naman siya ng additional na panggasolina. Meron din ibang GCD or GCash on delivery. May larong basketball si Dexter kinagabihan kaya dumaan na lang siya sa bahay nila para kumuha ng sapatos. Inabutan pa kami ng malakas na ulan kaya sumilong muna kami saglit. Sa mga gustong umorder ng suma namin dito sa Camotes Island para sa kanilang mga birthday, reunion or kahit anong okasyon pa man, i-message nyo lang kami sa mga account na ito kay Erwin Alcazara Sustino, Casey Hermoselia at Dexter Boyo Andrade.